Yan ang difference ng knowledge at saka wealth. Yung knowledge, the more you use it, the more it increases. Yung wealth, pag ginamit mo, lalong naubos. So wealth. Number 3, yung pagdating sa purification. The Quran says, in ayah number 33 of Surah Al-Ahzab, the Quran says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Ang sabi ng Allah, hangad lamang ng Allah na pawiin mula sa inyo ang dungis. O ano bang pronunciation ng brother? Dungis. Ng pagkakasala. Just imagine, it is the divine desire to remove yung dungis, yung filth, yung dirt ng pagkakasala. Kanino? Na madalaman natin. Dapat natin paniwalaan. Hangad lamang ng Allah, innama yuridullah, na pawiin mula sa inyo ang dungis ng pagkakasala o kayong kabilang sa pamilya ng propeta Ahlul Bayt o Prophet Muhammad, at upang kayo ay padalisay ng ganap na dalisay. So that is an absolute purification. Ang sabi ng Allah in English, Allah only desires to keep away the uncleanness from you of people of the house and to purify you in thorough purification. Anong doktrina na dapat nating paniwalaan sa bagay na ito? This verse serves as the theological bedrock for the infallibility of the Ahlul Bayt alayhi salam, Fatima, Ali, Nabi Muhammad, and the progeny of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, through Imam Ali alayhi salam and Fatima Zahra alayhi salam. Yun ang dapat nating tanda dito. Ibibigay natin mamaya yung mga prophetic tradition kung sino ba talaga ang dinalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala. In the history of Islam, from Adam alayhi salam up to Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, walang Ahlul Bayt na dinalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tulad ng Nabi Muhammad, tulad ng Fatima, tulad ng Ali, tulad ng Hasan, tulad ng Hussein, tulad ng mga imam. That is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakahuling propeta ay galing sa atin, para sa atin at ang mga pamilya niya. You cannot pray unless you make salawat for them. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Magsala ka na wala yung salawat. Tatanggapin ba yung ano? Meaning to say, the most favored servants of Allah subhanahu wa ta'ala must be the blessed family of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. In addition, they are the most purified servants of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are the most guided servants of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are the most chosen servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang ummah? Yan na. Ibig sabihin, yan ang pinakapundasyon ng paniniwala ng mga Shia regarding the infallibility of the Ahlul Bayt of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, dahil walang dinalisay na makasalanan. In fact, physical and spiritual uncleanness were removed from the family of Prophet Muhammad, peace be upon him. So dapat natin paniwalaan yan. As a Muslim, walang lahat ng knowledge na explain ng Quran, pag hindi mo pinaniwalaan, iwan natin ang Muslim. Lahat ng Islamic knowledge na in-explain ng Quran at lahat ng commandments na pinaputos ng Allah subhanahu wa ta'ala, it is the duty of the Muslim to believe those knowledge and to follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala para maging tunay ka na Muslim. Other Quranic verse. Ang sabi ng Allah in ayah number 7 o Surah Ar-Ra'd, ang sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih innama anta mundir wa likulli qaumin had. Ang sabi ng Allah, Ya Muhammad, at yung mga di naniniwala ay nagsasabing bakit ang isang ayat tanda ay hindi ipinahayag o ibinaba sa kanya mula sa kanyang Panginoon, ngunit ikaw ay isa lamang pagbabala, warner,
na ibig sabihin, it is impossible na ma-approve ng rason. Ang sabi ng Allah, you are only a wonder, and for every people there is a guide. Ikaw ay isang wonder lang, but for every people there is a guide. And according to Prophet Muhammad, ang mga guide na yan ay 12. Yan ang isang ayan na dapat nating tandaan. Okay. Pangalawang topic dito sa brief outline. Itong the Sunnah, prophetic tradition. Itong 12 successors. Nakalagay po ito, nasusulat po ito sa mga kitab natin. Sa Bukhari, I think, alam niyo, hindi taliwas sa inyo yung 12 amirs, 12 khalifa, and 12 wali. Kung baga, that is common knowledge sa lahat ng Muslim. Na may tinawag na 12 amirs from the Quraysh in Bukhari, in Muslim, khalifa, and mga wali, and in other books of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah and the Shia Ahlul Bayt, 12 imam. Tulad ng Nabi Mawadda, nakalagay doon yung mga pangalan ng 12 imam. So itong sabi ni, narrated by Jabir ibn Samura, I heard the Prophet saying, there will be 12 commanders or caliphs. Then he said a sentence which I did not hear. My father said, the Prophet added, all of them will be from Christ. Ang sabi daw ng narrated by Jabir ibn Samura, narinig ko ang Propeta Muhammad na sinabi niya na may darating na 12 kalifa or 12 amir. At may sinabi siyang kalima o jumla na hindi ko narinig. Ang sabi ng tatay ko, yung mga 12 amir na yun ay lahat ay mga Quraysh. At common knowledge yan, nasa Shia yan, nasa Sunni, yung 12 amir, 12 khalifa, 12 imam, 12 wali. Yung mga yung mga obligations na yun, lahat yung referring to, kung halimbawa, ang imam, after Prophet Muhammad, Imam Ali, Khalifa Ali, Wali, ang Ali, Amir al-Mu'minin, hindi po nagkawatak-watak yung mga atas tapuan yung mga obligations na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong pinili niya. What is the significance of this prophetic tradition? This highly authenticated tradition recorded in Sahih al-Bukhari 722 and Sahih al-Muslim 1821 states that there will be 12 successors. 12 scholars accept this prophecy mathematically and historically applies only to the 12 specific imams from the prophet's progeny, as no chronological lineage of 12 caliphs fits the description in the standard Umayyad or Abbasid. Itong prophetic tradition na to, yung pagkakasunod-sunod ng mga imam na pumatay, sumang-ayon sa prophecy ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito mo lang makikita sa Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husayn, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Muhammad Bakar, Imam Ja'far as-Sadiq, Imam Musa al-Khalid, Imam Ali, Imam Muhammad, Imam Ali, Imam Hasan al-Askari, Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam, the Imam of the Age. Yung mga ibang dynasty, Umayyad, Abbasid dynasty, walang 12 imams na tulad dito. Just imagine the prophecy of Prophet Muhammad fits the historical events na nangyari. Talagang dumating yung mga pangalan na binanggit ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pangalawa, itong the hadith of two weighty things, ang hadith of Thaqalain, dalawang mabigat na bagay na ang sabi ng Muhammad, the prophet declared, I am leaving among you two weighty things, the book of Allah and my itra, progeny, my Ahlul Bayt. If you hold fast to them, you will never go astray. Napakalinaw ng hadith of Thaqalain na ang iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na authorities after him ang Quran at saka ang Bayt, at pag sinunod mo ang Quran at saka ang Bayt, you will never be misguided after Prophet Muhammad. Why? Because the Quran and the Ahlul Bayt will never be separated until they reach Prophet Muhammad in the pool of Mawta. So, kung ang Propeta Muhammad natin, Propeta Muhammad, kung ang Propeta natin ay si Propeta Muhammad, dapat natin paniwalaan ang mga explanation niya sa mga Quranic verses. Dahil yan ang isang role ng Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Okay. How about the historical and lineage context ng usaping ito?
Historically, the doctrine of the 12 imams is traced chronologically from the Prophet's family through specific designations known as nas or explicit appointment with its imam named his successor before his death. Ibig sabihin, itong doktrina na to ng labing dalawang imam, matutuntun po ito ang pagkakasunod-sunod nila sa pamilya ng Propeta Muhammad na galing sa pinaka-specific designation na bawat imam. Sinasabi niya kung sino magiging imam after him. And the lineage of the 12 imams is as follows. Number 1, Ali ibn Abi Talib. Number 2, Hasan ibn Ali. Number 3, Husayn ibn Ali. Number 4, Ali ibn al-Husayn al-Zain al-Abidin. Number 5, Muhammad al-Bakir. Number 6, Jafar al-Sadiq. Number 7, Musa al-Qadim. Number 8, Ali al-Rida. Number 9, Muhammad al-Taqi. Number 10, Ali al-Hadi. Number 11, Hassan al-Askari. Number 12, Muhammad al-Mahdi, the promised Mahdi. May Allah hasten his appearance. So, historically, while the apparent imam suffered persecution and martyrdom under the ruling of Umayyad and the Abbasid Caliphates, the 12th Imam Muhammad al-Mahdi is believed by 12 Shia to be the leading imam who entered the state of occultation, Gaiba, by divine will and returned in the end times to establish global justice. Ibig sabihin, yung mga imam na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, they were persecuted by the ruling families. After Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, kinukulong sila, pinapatay sila, pati ang pinangalas imam, ang Muhammad al-Mahdi, gusto nilang patay. That was the reason why, in the same manner that Jesus was taken away by Allah subhanahu wa ta'ala from the unjust followers of Jesus, tulad ng Imam Mahdi, he was also taken in Gaiba para hindi mapatay ng mga walang kaluluwa, walang, what is this, marunong magpasalamat ng mga Muslim. So itinago, Gaiba ngayon ng Imam Mahdi, and ngayon nakikita natin ang mga signs ng end times, and inshallah, he will be appearing, inshallah, then he will be the Muslims. Inshallah. Okay. Yan ang brief presentation. Ngayon, pumunta tayo sa mga specific Quranic verses.